At hanggang ngayon, hindi maisulong yung demanda sa lahat ng mga tinuturo. At ngayon naman ang dinidemanda mo, nagbabaliktaran. Parang, parang sabwatan ng lahat para makatakas sa pananagutan ng pagnakaw ng pera ng bayan. Posibleng maharap naman din sa, yun nga, sa sinabi niyo po, mabibigat na kaso ang apat na dating miyembro ng Brave 18 matapos nga bawiin yung kanilang naunang testimonya sa isinagawang investigasyon nitong sa flood control scandal, ang korupsyon. Ito ay ang pahayag din ni Ombudsman Boying Remulla na nagsabi ring may hinala siyang may kampong nakinabang sa naturang recant. Magbabalik si Paul Montibon sa balita. Nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na maaaring sampahan ng kaso ang apat na dating Marines dahil sa kanilang pagbaliktad sa mga naunang salaysay, lalo na kung mapapatunayang may pagtatangkang pagtakpan ang katotohanan sa isinasagawang investigasyon. They'll be charged. To be part of the, as part of the, we will do it, as part of the accused. It's natural. Kasi nga, kaya ka hindi sila charge. Kasi nga, tumitistigo sila. Pag hindi sila tumitistigo, di charge namin sila. Co-accused na sila. Magiging co-accused sila. Meron silang accessories after the fact, covering up. Pinagtatakpan nila. Ano? Diba? Kung ano ang nagpalit sa kanilang isipan, kayo na mag-usga. Alam naman ako magsabi kung ano nangyari dyan. Sinabi rin ni Remulla na pinaghihinalaan niyang ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng nakinabang sa pag-recant ng apat na dating sundalo. Gayunman, wala siyang inilahad na ebidensyang sumusuporta sa naturang hinala sa kanyang pahayag. It's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate that camp is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Yes, Taking away the witnesses. The camp of the accused. You know what we're talking about? The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Oh, they're trying to do it. Yeah. They're desperate. Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang sa pag-recant yan? Matatandaan kabilang sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico sa mga personalidad na pinangalanan sa mga naunang testimonya ng ilang miyembro ng Brave 18 Marines, kaugnay ng umunoy malawakang katiwalian at umunoy paghatid ng mga maletang naglalaman ng salapi. Sa panig naman ni dating House Speaker Martin Romualdez, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at iginiit na wala umanong ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umunoy flood control anomalies. Sinabi rin ng kanyang kampo na handa siyang harapin ang anumang reklamong isasampa sa tamang proseso ng batas. Ang mga aligasyong ito ay nanatiling bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo ngayong pinaghihinalaan ng Ombudsman itong kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng nangyaring recantation? Sa totoo lang, hindi mo talaga ma-decipher ngayon kung totoo yung sinasabi niya o parang pareho lang sila naglalaro. Hindi mo alam kung gawa-gawa lang nila yan, papailan, pero yung kaso mahina para ma-dismiss. Hindi mo na alam talagang itong gagaling nitong mga taong itong gumawa ng mga plano, mga estratehiya. Kasi alam naman natin na talagang totoo. Totoo kasi tinuturo mismo ng mga nag-participate. Yung scam dyan sa DPWH, sa kanilang mga pahayag, talagang totoong merong korupsyon, totoong maraming tumanggap. Pakinggan mo si Saldico, tinuturo niya, pati ang presidente ng bansa, kasama si Martin. Tanungin mo yung mga resource persons sa DPWH, tinuturo din sila. Itong mga marino, ganon din. Pero bakit hanggang ngayon hindi maisulong yung demanda sa lahat ng mga tinuturo?
At ngayon naman ang dinidemanda mo, nagbabaliktaran. Mm. Parang sabwatan ng lahat para makatakas sa pananagutan ng pagnakaw ng pera ng bayan. Actually, Attorney Sal, marami talaga naguguluhan dahil nga doon sa ginawang recantation, meron pa nga ibang nagsasabi na baka ano lang din, yun nga, palabas nga lang din yung nangyayari ngayon. Natuloy ang impeachment ngayon pero naninindigan si Vice President Sara Duterte na may umano'y bending the law sa naging proseso ng kanyang impeachment kaya hindi na anya kailangang guluhin pa ang paglilitis. Alamin natin ang ulat ni Jason Rubrico. Sa panayam ng media sa Davao City, tinanong si Vice President Sara Duterte kung may kaugnayan ang napaulat na pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa umano'y pagtatangkang guluhin ang impeachment trial laban sa kanya. Ngunit ayon kay VP Sara, hindi na kailangan pang guluhin ang impeachment proceedings dahil aniya ay magulo na ito, bunsod ng umano'y pagbaluktot sa batas sa naging proseso ng impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si Vice President Duterte sa kanyang mga abogado matapos tanungin kung nasisiyahan siya sa naging pagganap sa kanyang defense team sa paglilitis. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Sa kasalukuyan, tinatalakay ng impeachment court ang Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Nagpapatuloy naman ang presentasyon ng ebidensya at mga testigo ng prosekusyon kaugnay ng naturang artikulo habang nakatakdaring magsagawa ng cross-examination ang kampo ng depensa sa mga ihaharap na saksi. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Ayan po, Attorney Sal. Hindi na daw kailangan guluhin dahil magulo na daw yung impeachment ni VP Sara. Ano pong reaction nyo dito? Ay, totoo naman yung sinasabi niya. Dapat ka, kung ako masusunod, tigil na nila yan. Wala naman. Wala namang ilalabas yan kung hindi paninira. Yung mga ebidensya nila, palpak. Sana na makatulong sa kanila prosecution, lalong naipapakita ang kawalan ng batayan ng pagdemanda kay impresa. Yan ang katotohanan. Pero parang nakikita natin, Attorney Sal, dahil nga sa matinding ulan ngayon since nung weekend pa, hindi na nila tinuloy muna yung impeachment ngayong araw. Samantala, sa iba pa nga issue, Attorney Sal,